Dinura ni Vinson ng dugo mula sa pumutok na sulok ng labi sa mukha ni Mr. Cheng nang sinuntok siya nito ng hawakan ng baril bago yung tinutok sa kanya. Akala mo hindi ko alam na may kontak ka sa labas? Magaling. Muli siyang malakas na sinuntok ng baril ni Mr. Cheng, ang taong tinulungan ko noon. Para takasan ng taong gustong pumatay sa'yo ay tiniraydor na ako ngayon. Isang malakas na sampal muli ang binigay ni Mr. Cheng sa kanya bago nito pinahid ang dura sa mukha nito. Ano ngayon kung bumalik ng alaala mo ha? Sa tingin mo'y makakatakas ka pa. Sa tingin mo'y tutulungan ka ng dati mong kaibigan na tiniraydor mo. Kahit na anong pangungutyang sinabi ni Mr. Cheng ay hindi umimik si Vinson. Alam niyang gusto nitong sirain ang pagiging kalmado niya upang mawalan siya ng kontrol at lumabas ang tunay na pagkatao niya. Pero hindi niya ito hayaang magtagumpay. You're a woman and son's lives are mine. Sa tingin mo ba ay hahayaan ng anak ko na makatakas ang asawa mo? Hindi nakasagot si Vinson dahil sunod-sunod na putok ang naulinagan nila sa labas. Kamay lang niyang nakagapo sa likod ng upuan at hindi ang kanyang paa. Kaya mabilis niyang pinati ng paa ni Mr. Cheng at nang matumba ito sa sahig ay mabilis niya itong dinaganan ng upuan. Naitapon itong baril sa hindi kalayuan. Nabasag ang kahoy na upuan at ininda niyang sakit na natamo sa kabinaluktot ang katawan upang ang kamay na nakagapo sa likuran ay mapunta sa harapan. Nagsilapitan ng bantay at pinaulanan siya ng bala pero mabilis niyang kinuhang katawan ni Mr. Cheng upang gawing panangga kaya kagad na tumigil ang mga to sa pamamaril. Bagamat nadaplisan siya sa balikat. Shoot and I will kill your master. Matalimang boses na babala niya. Mabilis niyang pinulot ang nabitawang baril ni Mr. Cheng. Saka tinutok yun sa bumbunan ng matanda saka tumayo. Ang nakaposas niyang kamay ay nakasakal sa lieg nito. Bumakas ang galit sa mukha ng leader ng mga tauhan ni Mr. Cheng. Pero wala na nagawang mga to kundi ang ibabang hawak na baril. Mga hagunggong, mga walang silbi. Malakas sa sigaw ni Mr. Cheng sa natamemeng mga tauhan. Hindi ko kayo kinuha para lang maisa ng lalaking ito. Shoot him! Tumiim ang bagang ni Vinson sa narinig lalo na't pinalibutan siya ng mga tauhan ni Mr. Cheng at muling tinutukan ng baril. Kung babarilin niyang matanda ay wala na siyang magiging panangga para makatakas. Diniinan niyang baril na nakatutok sa sintido nito. Sige, iputok niyo kung ayaw niyong pasabugin kung bungo ng matandang ito. Imbis na matakot ay malakas na humalakhak si Mr. Cheng. Hanggang ngayon, isa ka pa ring inutil, Vinson. That gun has no bullet. Muli niya yung sinunda ng malakas na tawa na umugong sa buong basement dahil pati ang tauhan ni Mr. Cheng ay nakisali sa tawanan pero ang leader ng tauhan ay lumapit sa likuran niya at malakas siyang pinalo ng baril sa batok. Mukhang hindi nito nagustuhan ang pangmamaliit dito ni Mr. Cheng. Kaya naman gusto nitong bumawi. Naipikit ni Vinson ang mga mata sa sakit at pinilig ang ulo upang pigilan ang sarili na huwag mawalan ng kulirat. Hindi niya pinakawalan si Mr. Cheng at sa nanlalapong paningin ay malakas niyang sinikong leader pero pinigilan na nitong kanyang siko sa kamalakas na inipit. Stop fighting, Alcaraz. Dito na magtatapos ang buhay niyong magpamilya. Muli siya nitong siniko sa batok sa kasinipang likod ng kanyang tuhod pero hindi siya tuluyang napaluhod. Dahil pinigilan siya ng leader habang isang tauhan ni Mr. Cheng ay pilit na inalis ang matanda sa pagkakasakal niya. I always knew. It's you, Kit. Ikaw ang traidor at hindi ako. You made them believe that I betrayed my team. Hindi na nagtaka si Vinson kung bakit narito si Kit. Ito ang abogado ni Mr. Cheng sa anumang illegal na transaksyon nito. Maya-may biglang namatay ang ilaw at tumilim ang paligid. Mabilis na nag-front roll si Vinson at pumunta sa isang sulok. Saka itinasang kamay bilang hudyat. Alam na niya kung anong ibig sabihin kung bakit nawalang ilaw. Narito ng tulong na hinihintay niya. Kaya niya tinasang kamay upang magbigay ng hudyat na kakampi siya at hindi kalaban. Dahil kapag nasa dilim, ramdam niyang bilis ng pagkilos ng mga bagong dating habang binabaril ang mga tauhan ni Mr. Cheng. Wala pang isang minutong lumipas at muli nang bumalik ang liwanag at tumambat kay Vinson ang dugoong katawan na nagkalat sa loob ng basement. You still need us to save you, Alcaraz. Napaismit si Vinson nang marinig ang panunodyo ni Diego. Saka nanghina itong nilapitan at tinapik sa balikat. Thanks, I owe you one. Not so fast, Alcaraz. I surveyed the surroundings and this fucker planted bombs all over the island. Sabat ni Phoenix sabay tadyak nito sa nakatihayang katawan ni Mr. Cheng. May tama ito sa tuhod at wala pang balak si Diego na patayin ito dahil may kailangan pa sila sa matanda. Natigilan si Vinson sa narinig. I need to get my wife.
Binigyan siya ni Diego ng baril matapos itong putulin ng tali sa kamay niya. You had a better Harry. Rex said Odelia is up there. Imporma ni Caleb. Tinanguan ito ni Vinson. Hindi ngayon lang niya nakilalang lalaki pero alam niya na nakita niya ni ito nakasama ni Calista noon. Ibig ba nitong sabihin ay miyembro rin ng CSS si Calista? Your wife is a tough woman, Alcaraz. You should worry about your other woman. Dagdag na tudyo pa ni Phoenix na nakasandal sa pader. Did you hear it, Villamor? Hindi si Alcaraz ang nagtraidor sa'yo. Kung hindi si Kate, ang abogadong yun na mas masahol pa sa ipis dahil nakatakas na naman. Sabad ni Hervey at nilapitan si Vinson sa katinapik sa balikat. Natigilan si Vinson akmang lalabas na ng basement para puntahan ng asawa dahil sa sinabi ni Hervey. Inikot niya ang paningin pero hindi niya nakita si Lance. He's out 2 miles away from us, imporma ni Max na kakapasok lang sa loob. Binigyan siya nito ng earpiece para magkaroon siya ng komunikasyon sa mga kagrupo. Nang marinig ni Vinson ang sinabing yun ni Marx, ay tinaas niya ang isang kamay sa kamahinang kinaway habang mahinang pinasalamatan si Marx. Alam niyang nakikita siya ni Lance sa scope nito. I need to save my wife. Pagpapaalam niya sa mga ito sa katumakbo paakyat ng basement. Nadaanan pa niyang walang buhay na katawan ng mga bodyguards na nagkalat sa koridor. Hindi niya akalain na ganito karami ang tauhan ni Mr. Cheng. Nang makaalis siya ay binitbit naman ni Diegong sugatang si Mr. Cheng. Saka inilabas ng villa. Let's seize the drugs back and take all the money this old man stashes in his vault. We have a lot of children to feed in the south of the country. Diego said as he dragged Mr. Tai's body toward the deck. Meron na dong bangka na naghihintay para magdala sa kanila sa main island. Dahil meron ng communication device, ay narinig ni Vincent ang sinabi ni Diego at hindi niya na mapigilang humiti. Their mission is not only to save people, but also to feed those who are in need. Pero kagad na nawalang ngiti na yon nang marinig ang sunod-sunod na putok na nanggaling sa second floor at kasunod nun ay malakas sa sigaw ng isang babae. Shit, Gordon. Baby, stay hidden and close your eyes until I said so. Okay? Habang nilalabanan si Odelia, hindi niya nakalimutang lingunin si Gordon at paalalahanan. And cover your ears. Pagkasabi nun sinunod niya ang lalaki, tauhan ng pinapasok ni Odelia. She carried him over her shoulder and slammed him onto the grounds before taking out his silenced gun and shooting his ear. Rinig niyang mahinang impit ni Gordon pero hindi niya ito binigyan ng pansin. Dahil may isa na namang tauhang pinapasok si Odelia. Mabilis siyang tumayot kagad na sinipang nakahuman nitong kamay na akmang babarilin siya. Tumila po ng hawak nitong baril at sinamantala yun ni Calista para baliin sa noo ang lalaki. Ilang tauhan ang pinapasok ni Odelia pero lahat ng yun ay hanggang sa pintuan lamang dahil pinipigilan nito ni Calista para hindi na mga malapitan ng anak niya. Kahit na mag-isa lang siyang lumalaban, hindi niya hayaang makuha ng mga tong anak niya. Scared, Odelia? Akala mo ba hindi kita kayang labanan kahit pa nag-iisa ako? Mukhang wala na itong kasama. Dahil ilang segundong nakalipas ay wala itong pinapasok sa loob. Ang tumasulok na labi ng babae. Nasa labas ng koridor ito sa harap ng pintuan na kinaroonan nila ng anak niya at may hawak na baril sa magkabilaang kamay. Huwag ka masyadong magmagaling, Calista. Akala mo ikaw lang marunong makipaglaban, ha? Sumiryoso mukha nito sa katinutok sa kanyang 2 baril. Pero hindi natakot si Calista. Kahit na isang hawak niyang baril at hindi siya sigurado kung may natitira pa yung bala. Dahil marami na rin siyang kalaban na nabaril, tumigas ang kanyang mukha. Fight me din. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon nito para ingudngud ang nguso mo dahil sa pang-aago kay Vinson. Hindi hinintay na sumagot ang babae at kagad hinampas ng baril ang mukha nito. Pero mabilis na nakaiwas ang babae. Eto bang sinasabi mong magaling? Ang umiwas? Tonta niya. Sinundan niya yan ng malakas sa sipa sa tuhod sa pagkakataong iyon ay nahagip niyang babae. Kaya napaluhod ito sa sahig pero mabilis nitong inikot ang katawan para mapalapit sa kanya at ninakma ang tuhod niya sa kapilit na ibinaba ang katawan niya sa sahig. At may ibubuga nga, tahimik na bulon niya ng matumbang katawan niya sa sahig at tumilapon ng baril sa hindi kalayuan. Kinubabawan siya ni Odelia at akmang susuntukin sa mukha pero napigilan to ni Calista. At itinaas ang kaliwang paa para sipain ito mula sa likuran. Napaigik sa sakit ang babae at sinamatalay ni Calista para iikot ang katawan at siyang nakapaibabaw dito. Ayaw ko sa lahat ay puro satsat pero hindi naman marunong makipaglaban. Binigyan niya na magkabilang suntok ang mukha ni Odelia at hindi siya tumigil kahit paduguan na yon.
Hindi kita hayaang mamatay ka agad dahil hindi mo deserve na mamatay ng payapa. I will skin you alive together with your father, Odelia. Kasama na rin ang ginawa. Mamili ka, babae, pasasabugin kong katawan ninyo ng anak mo o bibitawan mo si Madam Odelia. Naputol ang iba pang sasabihin ni Calista nang isang namamaos na boses ng lalaking biglang umistorbo sa kanya na siyang nagpatigil sa pagsuntok niya kay Odelia. Nang tumingala siya, nakita niya na may isa pang tauhan na natitira si Odelia at may hawak itong grenade launcher. Natigilan man, hindi siya nakaramdam ng takot. Sigurado ka na kaya mong iputok yan? Hindi lang kami ng anak kong mawawala dito. Kung hindi kasama na rin ng pinakamamahal mong madam. Tumaas ang sulok ng kanyang lagi sa kainaklit ang nangihinang si Odelia. Dies, hindi ba't paboritong anak ito ng amo mo? Sige, patayin mo rin. Natigilan ng lalaki na may hawak ng bomba. Pero sandali lang yon, lumilim ang mukha ni Calista. Hindi basta-bastang lalaking ito. Silang tinatawag na bomber. Kaya nilang mamatay kasama na magiging biktima nila at wala silang pakialam kung sino man ang mga iyon. Tutal at nahuli nyo na rin naman ang boss ko. Dapat lang na ipaghihiganti ko siya. Mamamatay tayong lahat. Sigaw nito sa kanila gayang daliri sa trigger. Hindi maipintang mukha ni Calista at lalo pang hinigpitan ng pagkakahaklit kay Odelia. Pero pinagtawanan lang siya nito na parang isang babaeng nababaliw. Calista, katapusan mo na. Katapusan nyo na ng anak mo. Sinundan nito yon ng malakas sa tawa at binuguhan pa siya ng dugo na naipon sa bibig nito. Pero malakas itong sinuntok ni Calista at tuluyan itong nawala ng malay. Shit! Red situation alert everyone. There's a bomber in front of me. Kahit na alam niyang kritikal ang sitwasyon nila ng anak ay hindi siya nagpanik at kalmadong tumawag sa backup. Pero wala siyang narinig mula sa mga to. Nang muli niya tinignan ng lalaking nasa labas, ay nakahanda na itong i-launch ang RPG na ikinabilis ang tibok ng puso niya. Nilingon niyang kinaroroonan ng baril pero may kalayuan yun sa kanya. Baka maubusan siya ng oras. Mommy! Gordon's crying voice startled Calista awake. Pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makatayo dahil isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa koridor at kasunod nun ay bumagsak ang lalaking may hawak na RPG. Agad na sumiglang mukha ni Calista at mabilis na tumayo sa kanilapitan ng anak at mahigpit na niyakap. Gordon, anak, are you okay? Patuloy pa rin sa pag-iyak si Gordon kaya mahigpit itong niyakap ni Calista at kinomfort. Calista, Vinson! Mabilis siyang lumingon nang marinig ang tawag ni Vinson. At nakita itong malalaki ang hakbang na pupunta sa kanila. God, thank God, you two are okay. Daddy! Sambit ni Gordon at niyakap silang dalawa. Sakalang tumigil ang iyak nito nang makita ang ama. We need to get out of here. Pinapalibutan ng bombang buong isla. We need to hurry. Naghihintay ng helicopter ni Tyler. Nang marinig yun ni Calista ay kaagad na nanlaki ang mga mata niya. My mother. We need to get her. Mabilis siyang nagpanik, ngunit mahinang umiling si Vinson. Don't bother. Why? She's not your mother. Neither is their child your sister. Inilalayan siya ni Vinson na makatayo't hawak sa magkabilang kamay ay naglakad sila palabas ng kwarto. Caleb went in and dragged Odelia's body out. Kailangan pa nila ito ng buhay, kaya hindi to pwedeng basta-basta na lang mamamatay. O Vinson, anong ibig mo sabihin na hindi ko siya ina? Pamimilit niya sa asawa. Hindi niya ito maintindihan. We made the wrong judgment, but don't worry, nahanap na namin siya. I will explain to you later kapag nakaalis na tayo dito. Kahit na puno ng antisipasyon at gulong-gulong isip, ay walang nagawa si Calista kundi ang sumama kay Vinson palabas ng villa, patungo sa kasamahan nito na naghihintay sa labas. Calista, mauna na kayong sumakay sa helicopter. Naghihintay na sila doon. I will stay here and help them loot. Natigil sa paglalakad si Calista nang marinig ang sinabi ni Vinson. May talim sa mata na nilingon niya ito. Pero alam niya na wala siya magagawa, lalo pat utos yun ni Harvey. Maraming foundation ng ahensya nilang nangangailangan ng tulong at kahit sa iligal na paraan nakamit ni Mr. Cheng. Ay pera pa rin yun at ayaw nilang sayangin. We'll be waiting for you at home, okay? Tumango si Vinson at hinalikan siya sa labi bago yumuko kay Gordon at hinalikan ito sa buhok. I'll see you later. Huwag pasaway sa mommy, okay? At ubiling iniwan ni Calista si Vinson at iba pang nilang kasamahan. Marami siyang gustong itanong pero sa ngayon ay kaligtasan na muna nilang uunahin niya. Nang makasakay sila ni Gordon sa helicopter na minamaniho ni Austin,
Ang isang helicopter ay minamaneho ng boyfriend nitong si Tyler na siya namang naghihintay kina Vinson, Hervey, Caleb, Diego at Phoenix. Dahil si Lance ay nasa kabilang isla, kasamang spotter nito ay nauna ng mga tong umalis at magkita-kita na lang silang lahat sa isla Talasina. Kasama ni Calista sa helicopter ang magamang Mr. Cheng at Odelia na parehong walang malay. Nasa loob din ng asawa nito at ang anak nito na siya palang batang tinulungan niya noon. Nakatingin lang sa kanyang bata tahimik na umiiyak pero mukhang kahit ito ay alam ko anong tunay na pagkatao ng ama nito. Nasa himpapawid na sila nang tinanong ni Calista si Rex tungkol sa sinabi ni Vinson. Tungkol sa kanyang ina dahil may suot siyang headphones ay nakakarinigan sila ni Rex. Kahit pa hindi niya ito kaharap. Vinson mentioned that this woman here is not my mother. Then where is she? Bakit kamukha ng babaeng tong aking ina? Calista softly stroked Gordon's hair. Mukhang nakatulog nito sa sobrang pagod at takot. Siyang malakas na buntong hiningang pinakawalan ni Rex. Mula sa kabilang linya bago ito nagsimulang magsalita. Your mother hid on purpose. Kaya kahit na anong hanap ang gawin mo, hindi mo siya makita. Hindi ba nakakapagpalabas pa siya ng mga bagong paintings? Yun ay dahil nasa isang sulok lang siya ng mundo't nagmamasid. Ang babaeng kasama mo ngayon ay sinadyang paoperahan ni Mr. Cheng para maging kamukha niya, ang iyong ina't para linlangin si Vinson. Gustong i-acquire ni Mr. Cheng ang negosyo ni Vinson, lalo ng Averrosense para mas mapalawak pang distribusyon niya ng mga droga. Kaya ba nahulog sa patibong si Vinson dahil inakala niya na aking inang ililigtas niya? Sang-ayon ni Rex. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon si Vinson ng malaking utang na loob kay Mr. Cheng. Pero dahil matigas ang ulo ng asawa mo, hindi siya pumayag na mapunta kay Mr. Cheng ang kumpanya. Kahit pa ang kalabasan noon ay ang pagtraidor niya sa team. The rest, I don't know. Pero ang alam ko, ang bawat painting na ginagawa ng iyong ina ay tungkol sa illegal na trabaho ni Mr. Cheng at ang mga kasabwat nitong politiko ng iba't ibang bansa. Ilang segundong natahimik si Calista. Then my mother, don't worry, she is safe. Someone is protecting her and you will see her soon. Bago sumagot si Calista ay malakas na pagsabog ang nuulinagan niya. Mula sa isla sa ibaba, sa islang pinanggalingan nila. Sa sobrang lakas noon ay rinig niya kahit na nakasuot siya ng headphones. Bahagya pang naapektuhan ang paglipad ng helicopter nila dahil sa lakas ng impact. Shit, what happened? Bigla niyang nilingon si Xavier. Nakasama rin nila sa loob. Dom, the island is on fire. Mahinang sambit naman ni Marks. Nahalata sa boses ang pag-aalala. Gustong iikot ni Tyler ang helicopter pabalik pero hindi pumayag ang dalawang kasama niya. No, Vinson and the rest of the team are still there. Hysterical na sigaw ni Calista habang ang katawan ni nakadungaw sa labas ng sasakyang panghimpapawid. Sang malakas na tawang sumagot kay Calista at nang magtingnan niya ito, ay nakita niya nagising na pala si Mr. Cheng. Nakagapos ang katawan nito ni Odelia pero ang babae wala pa ring malay hanggang ngayon. That's my precious babies. Muling malakas na tumawa si Mr. Cheng. Sa tingin niyo ba, basta-basta niya lang makukuha ang pera ko nakaimbak sa pamamahay ko? Pwes, imposible. Dahil kapag may ibang taong hahawak nun ay matitrigger ang bomba. And then boom! Minuestra pa ng matandang kamao nito na tila may sumabog habang may nakapaskil na malademonyong ngisi sa labi. Mahigpit na naikuyom ni Calista ang kamao at inalis ang suot na seatbelt. Saka nilapitan si Mr. Cheng at malakas at tinadyakan ng mukha nito. You fucker! Kapag may nangyaring masama kay Vinson at sa iba pa, ay uubusin ko kayong lahat ng pamilya mo. Mabilis niyang hinugot ang baril at tinutok yon sa bunsong anak ng matanda. Ngunit tila hindi na nakaramdam ng awa si Mr. Cheng dahil hindi pa rin nawawala mapangasar ng ngiti sa labi nito. Kahit na anong gawin mo ay wala na akong pakialam. You can kill all of us. Pero patay rin naman ang pinakamamahal mo. Mr. Cheng laughed out loud like a deranged animal. Hindi na nakatiis si Calista at malakas na hinampas ng baril ang batok ni Mr. Cheng na siyang dahilan kung bakit nawalan to ng malay. Umikot ang helicopter pabalik kahit pa hindi siyang ayon sina Marks at Xavier. Dahil sa sobrang lakas ng apoy, dahil buong isla ay binalot ng apoy sa sunod-sunod na pagsabog ng bomba. Nakagat ni Calista ang pang-ibabang labi upang pigilan ang pag-iyak habang nakatingin sa ibaba. Mommy, is that man telling the truth? Is Daddy dead? Ngayon lang napansin ni Calista na nagising na palang anak niya at naluluhang nakatingin sa kanya.
Habang nakahawak sa handle ay bumalik sa pagkakaupo si Calista at mahigpit na niyakap ang anak. No, your dad is not dead, Gordon. Of course, they are not see. Biglang sabad ni Marks. Look, they are behind us. It looks like the mission is finally done.